Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie. Ako po si Maureen. Bago pa lamang po sa channel ninyo, mga 2 buwan pa lang po. Pero mula nang mapakinggan ko ang isa sa mga kwento ninyo, hindi ko po nakaligtaang mag-follow. Araw-araw na po akong nakaabang sa mga bago nyong upload. Iba po kasi ang mga kwento nyo eh. Simple, diretsahan, pero kumakapit sa isip at parang nakikita ko mismo sa harapan ko. Dahil doon, naengganyo po akong magpadala ng sarili kong karanasan. Matagal ko na pong gustong ibahagi ito pero hindi ko alam kung saan ito ilalabas. Ayoko rin naman po kasing maging pabida sa social media at ayoko rin pong mapagkamalang gumagawa lang ng kwento. Pero sa channel po ninyo, pakiramdam ko ligtas akong magkwento at may makikinig ng hindi ako huhusgahan. Ang kwento ko po ay tungkol sa iba't ibang klase ng katrayduran, sakulam, paghihigante at ilang kababalaghang naranasan ko mismo. Hindi ko na po kakayaning itago pa kasi hanggang ngayon may mga bagay pa rin akong hindi maintindihan. Sana po ay mabigyan ng oras ang kwento ko at kung mapipili po ninyo, malaking ginhawa po yon para sa akin. Narito po ang aking kwento. Nakatayo ako sa loob ng isang cubicle sa loob ng comfort room ng mall. Inaayos ko ang aking sarili bago magpunta sa mismong pagdarausan ng event. Maureen, hindi ka na dapat kabahan. Ilang event na to, kayang-kaya mo to. Kinakausap ko ang aking sarili habang nakaharap sa maliit na salaming hawak ko. Panay ang aking buntong hininga. Para kasing hindi ako kumbinsido sa sinasabi ko eh. Dahil kahit ilang beses na akong naimbitahan para mag-promote ng kung ano-anong produkto, iba ang pakiramdam kapag mas malaki ang crowd. Mas maraming mata, mas maraming kamera, mas marami ang pwedeng pumuna. Lalabas na sana ako ng cubicle pero may narinig akong biglang pumasok at malakas ang kanilang tawa. Natigilan ako bigla. Kilala ko ang tawa nila eh. Kahit nakapikit ako, sina Wendy at Elona. Matagal ko na silang best friends. As in best of friends na halos kapatid na ang turing ko. Kahit saan ako magpunta sa vlogman o sa event, sila ang kasama ko. Sila ang tumutulong sa akin nung nagsisimula pa lang ako sa social media. Sila yung literal na taga-shoot, taga-edit minsan, taga-remind ng schedule, taga-ayos ng props, taga-abot ng tubig at iba pa. Sila yung mga kasama ko sa puyat, taga-tawa sa mga bloopers at sila ang kasama ko sa mga hirap bago ko nakuha ang sikat na influencer title. Sila ang literal na backbone ng page at channels ko noon. Pero nitong mga huli, may nagbago. Nang medyo lumaki na ang pangalan ko online, mas naging hectic na ang schedule ko. Dumami ang brands, dumami ang events, dumami ang collaborations, dumami ang subscribers at hindi ko maiwasan minsan na hindi na sila maisama kasi may ibang tao na ring tumutulong sa akin. Mga PA, mga handler, mga bagong crew na kinuha ng talent agency. Pero kahit busy ako, nasa puso ko pa rin sila. Hindi lang siguro halata. Kaya naman nang marinig ko ang boses nila, medyo na-excite ako. Naisip ko na kaya sila nandito para suportahan ako sa event. Lalabas na sana ako pero bigla akong natulala nang magsimula silang mag-uusap ng tungkol sa akin. Grabe Wendy, iba na talaga si Maureen ngayon no? Parang lumaki ng ulo porket marami ng followers. Napansin ko rin. Mula nang mapasok dun sa agency ng matandang bayot na yon, nag-iba na ng priority yung kaibigan natin. Ni hindi na nga tayo maalala. Kaya nga dati approachable pa siya. Ngayon parang hindi na natin ka-level. Akala mo artista. Oo nga girl. Pati nga yung tawag at messages natin. Dead man na sa kanya. Laging busy ang bakla. Hindi na nagre-reply. Minsan seen pero wala man lang like. As in seen lang. Tapos minsan hindi talaga nag-view. Grabe siya. Ganun yata talaga kapag yumayaman Hindi na tayo bilong sa mundo niya. Bigla akong nakaramdam ng konsensya nang marinig ang sinasabi nila. Totoo naman kasi lahat ng sinabi nila pero hindi ko naman sinasadyang iwan sila. Dahil maski ako, mismong sarili ko nakakalimutan ko na dahil sa sobrang dami ng trabaho at madaming oportunidad na dumarating sa akin. Halos wala na nga akong oras na natitira. Hindi ko naman sinadyang magbago ko. Hindi ko sinasadya na isipin nilang hindi na kami same level.
Dahan-dahan akong napaupo sa toilet bowl, pinatong ko ang siko sa tuhod at tinakpan ng bibig ko para hindi ako humikbi ng malakas. Naiyak na kasi ko eh. Ang weird, ang sakit. Para akong nanghina. Gusto kong buksan yung pinto ng cubicle para lumabas at magpaliwanag. Pero hindi ko magawa dahil tanggap ko naman ang katotohanan na nakalimot na ako, na nasaktan ko sila. Pero wag ka, babalik din yan sa atin. Talaga? Paano? Kapag bagsak na siya, Ay girl, wag namang ganyan. Charot ka ha? hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Kasi alam mo, lahat naman ng nasa itaas bumababa rin, lalo na kung may attitude problem. Tignan mo, may mga nag-uumpisa ng mambash sa kanya online. Konting iskandalo lang tapos ang karir nun. So anong dahilan? Bakit siya binabash ng mga bashers? Binabash siya dahil sa bago niyang jowa ngayon. Si Maureen? May bagong jowa? Di nga. Break na sila ni Jake. Eh di ba halos 10 years na sila noon? Anyari bakla? Ewan ko, siguro basta na lang iniwan nung makilala yung influencer na bagong salta sa agency nila. As in? Kaloka naman. Hindi ako makapaniwalang kaya yung gawin ng kaibigan natin. Ginawa na nga. Naku, madami akong ichichika sa'yo kasi alam mo may GC kami ng ibang talent agency na yon at siya nga yung pinag-uusapan doon. May mga screenshots talaga. Grabe naman. Ginawan talaga ng GC. Ang toxic naman ng mga katrabaho niya. Eh hindi mo naman masisisi bakla kung bakit ganon. Feeling star for all seasonings nga kasi ang best friend mo. Tapos eto pa. Ay, meron pa? Oo. So heto na nga, may chismis din na may jowa bells din pala itong agency boy. At yung girl lalo na yun, balak magngakngak sa social media. Naku, sira na talaga si Maureen yan kapag nagkataon. Ganun? Bakit? Kasalanan ba ni Maureen yung breakup nila? Baka naman matagal na silang break ha? Bago pa dumating si Maureen sa buhay ni Boylet. Hindi nga daw, halos sabay nga daw nag-ghosting yung dalawa sa mga karelasyon nila tapos sila ang nagsama. Ganon? So naging sila pala ang final destination ng isa't isa. Grabe naman. Oo, itong chismis na to naging usap-usapan na sa SOCMED. Tapos tahimik lang yung agency nila kaya yung mga tao, feeling nila totoo talaga. Eh kapag nagsalita na talaga si girl lalo na inagawan, naku sira na ang karir ng kaibigan mo. Makakaibigan mo ka naman. Hoy, kaibigan mo din yun no? Dapat protektahan natin sa mga ganyang issue. Kaibigan? Oo, pero dati yun. Kinalimutan na nga tayo eh. Kahit na, hindi rin tama na nakikisali tayo sa mga taong naninira sa kanya. Oo na. Pero hindi mo ako masisisi. Ang daming chika kasi. Wen, ang hirap hindi makisawsaw. Ay, Diyos ko. Hindi excuse yan, girl. Kahit bakla ako, may prinsipyo ako. Char. Hindi ko gagawin yan kay Maureen. Promise. Hoy, ikaw ha. Nakulayasan mo na yung GC na yan, ha? Walang ibang alam ang mga baklang nandyan kundi ang manghimasok sa buhay ng may buhay. Silang mahihilig na gawing popcorn ng buhay ng tao. Tapos si Maureen pa talaga? Teka lang ha, hindi naman ako nakikisali. Nakikibasa lang ako sa GC. Tsaka hindi naman nila alam na kaibigan ko siya eh. Naku, yun nga eh. Pero alam ko, nakikihaha-react ka doon. Naku, kilalang kilala kita. Hoy, bakla, be nice ha? Kahit may tampo tayo, hindi ibig sabihin na sasabayan natin yung mga nagda-down sa kanya. Eh kasi Wen, nasasaktan din naman ako. Dati kasi palagi tayong magkakampi at magkakasama. Pero ngayon, Gets ko yan, girl. Pero hindi ibig sabihin pati tayo magbabago sa kanya na magpapakasama tayo. Kung may bago siyang jowa, buhay niya yun. Kung nag-break sila ni Jake, desisyon nila yon. Hindi tayo broadcasters o cheers, no? Para sa pagbagsak ng kaibigan natin. Bruhak ka. sa bagay, pero nararamdaman ko na talaga best. Mangyayari na sa kanya yung kasabihan. Ano na naman kasabihan niyan? Kung anong taas ng lipad, syempre ganun din kalalim pag bumagsak. Ay, ewan ko din sa'yo. Awit ka talaga, Ilona. Hoy, hindi ako mean ha. Realistic lang ako no. Talagang karma is real sa kanya. Mula nang mahiwalay siya sa atin, ayun kung ano-ano nang kagagahan ng ginagawa niya sa buhay niya. Alam mo, wag nating sabihin na kagaguhan yung ginagawa niya sa life niya kasi kung doon naman siya masaya, wala tayo doon para manghimasok.
Masaya for now. Diyos ko, mag-order na nga lang tayo ng milk tea habang di pa nagsisimula yung event. Nakaka-stress yung mga chika mo. Kaloka ka! Narinig ko ang mga yabag nila. Tapos ay bumukas ang pinto. Alam kong lumabas na sila dahil biglang tumahimik sa loob ng comfort room. Natulala ako sa loob ng cubicle. Hindi kasi ako makapaniwala sa mga narinig ko eh. Parang ang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ko na ma-pinpoint kung masasaktan ba ako o maiinis sa mga kaibigan ko. Samantala, pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ko ang bag ko at nilagay doon ang maliit na salamin. Huminga ako ng malalim bago lumabas. Pagkaharap ko sa malaking salamin, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Ang gulo, para bang hindi ko deserve yung pinag-uusapan nila, pero at the same time, ang tanga ko kung magpapaapekto ko sa kanila. Ganun ba talaga ang tingin nila sa akin? Bumuntong hininga ko. Pinunasan ng pisngi ko kahit wala namang luha. Kaya mo to, Mau. Hindi ka perpekto pero hindi ka masama. Nagmahal ka lang, okay? Pagkasabi ko noon ay dahan-dahan na akong lumabas ng CR. Dumiretso na ako sa event place dahil alam kong walang panahon para maging emosyonal sa mga oras na yon. May trabaho pa akong dapat na harapin. Paglapit ko sa backstage, nilapitan ako kagad ng manager ko. Nagtanong kung ready na raw ba ako. Ako na raw ang susunod na magpe-perform at nagsimula na nga ang event. Tinawag na ako sa itaas ng host. Sa taas ng entablado, hindi ako mapakali. Palinga-linga ako sa audience at sa aking kamay na natatakpan ng guwantes. At talaga ngayon ka pa sinumpong? Bulong ko sa sarili ko. Pilit na pinipigilan ng matinding pangangati na nararamdaman ko. Kahit hirap tiisin ay tinuloy ko ang pagkanta. Hindi pwedeng mahalata ng mga tao na may iniinda ko eh. Kailangan magmukhang okay lang ako kahit hindi naman talaga. Pilit kong kinakalimutan lahat. Yung daldalan nila Wendy at Ilona at pati na ang sikreto kong karamdaman para makapag-perform ng maayos sa harap ng mga fans. Nang matapos ng ilang kanta, bumalik na ako sa backstage. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Agad akong umupo at nagpahinga. Pero habang nagpapahinga, ramdam ko yung kirot at katis sa ilalim ng guwantes. Parang lalo yatang lumalala. At sa isip ko bumabalik-balik yung mga narinig ko kanina sa CR. Mukhang yun ang dahilan, yung stress ko sa chismis kaya parang nagwawala na naman sa pangangati ang mga kamay ko. Nang hindi ko matiis ay dumiretso ko sa ginawang dressing room. Agad akong inasikaso ng mga makeup artist. Umalis na muna kayo. Pero ma'am, kailangan po namin kayong ayusan kasi sasalang na po kayo ulit mamaya for endorsement. Kailangan ng mag-retouch ng makeup. Sabi ko umalis na muna kayo. Akong bahala sa sarili ko. Napatingin si Ella sa mga kasama niya. Kita ko sa mukha nila yung pag-aalala pero wala na akong pakialam. Gusto ko silang mawala sa paningin ko para magawa ko ng gusto kong gawin mula pa kanina. Ma'am, hindi po pwede na kayo nang bahala kasi trabaho po namin na pagandahin kayo at ihanda para sa susunod na salang nyo sa stage. Kaya please, hayaan nyo na kaming gawin ang trabaho namin. Kailangan mo akong pagandahin? Wow ha! Ako ba talaga ang kailangan pagandahin? Alam mo, Ella, ikaw dapat ang nagre-retouch, hindi ako. Ma'am? Tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Dali, ayan o. Ano, kita mo? Ma'am, hindi ko naman kailangang… Shh, wag ka na nga sumabat. Ayan o, kitang-kita mo naman, hindi ba? Maitim ka na nga, napaka-oily pa ng mukha mo. Para kang hindi naligo ng 3 araw. Tapos hahawakan mo ang mukha ko para pagandahin? Ma'am, wag niyo naman po akong laitin ng ganyan. Nagtatrabaho lang naman po ako ng marangal eh. Trabaho? Alam mo, magpahinga ka na. Haggard ka na eh. Yung tipong pahinga na for life. Ganon. Kasi tignan mo oh. Kita mo yung noo mo? Kumikinang sa mantika. Tapos yung pulbo mo, nagbibitak-bitak na sa pisngi mo. Nag-aayos ka ng artist pero sarili mo hindi mo maayusan. Ma'am, pasensya na. Pero masyadong personal na po yung sinasabi niyo eh. Kung ayaw niyo pong magpaayos, okay lang. Hindi ko po kayo pipilitin. Eh, ganun naman pala eh. Ano pang hinihintay niyo? Layas! Nakaka-stress kayong tignan! Pagkaalis nila, isinara ko kagad ang pinto at nilock. Humarap ako sa salamin. Huminga ako ng malalim bago ko dahan-dahang hinubad ang guwantes.
Pag-angat ko, nagsilaglagan yung mga maliliit na uod mula sa braso ko. Kasabay nito ay naaamoy ko ang amoy mapanghi na nagmumula sa mga sugat na nagmula sa palad ko paakyat sa siko. Ang balat ko ay mapula at makinang na parang nalitsyon tapos yung mga sugat ko madilaw dahil sa nana. Buisit! Mabilis kong inabot yung alkohol at diretsyong binuhos sa braso ko. Napamura ko ulit nang maramdaman kong kumirot ang mga sugat ko. Parang tinutusok ng libo-libong karayom ang balat ko. Ngunit sa kabila ng sakit, hindi pa rin humupa yung kati. Parang lalo lang lumala. Halos mapasigaw ako nang mapansin na may mga naggagalawang mga uod sa loob ng sugat. Parang kumakapit silang lalo sa laman ko. Bakit po ba ako nagkakaganito? Ano po bang kasalanan ko? Diyos ko! Napahawak ako sa upuan, halos manginig ang tuhod. Kaninang nasa stage ako, inaawitan ng crowd. Kaya ko pang tiisin pero ngayon parang unti-unti nang bumibigay ang lahat. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit ito. Ilang beses na rin akong nireresetahan ng kung ano-anong mga gamot na pamahid at iniinom pero pansamantala lang ang bisa nun. Ilang sandali pa, tuluyan na akong napaupo sa sahig. Hindi ko na kayang tumayo. Yung luha ko nagsimula na rin pong tumulo. Lahat ng kinatatakutan ko ay parang nangyayari na. Yung karir na pinaghirapan ko, yung pangalan ko, yung tingin ng tao sa akin, yung mga taong akala ko kaibigan ko at ngayon ay pati katawan ko sumuko na rin. Lahat ng yun parang bumabagsak na, parang unti-unti nang nawawala sa akin. Hinawakan ko ang braso ko. Hindi to pwede! Hindi pwede! Ilang minuto ang lumipas ay may kumatok sa pinto. Miss Maureen, 10 minuto po. Kayo na po ulit ang isasalang sa stage. Napahinga ako ng malalim. Wala nang oras para magdrama. Pinilit kong tumayo. Inabot ko ang aking bag. Kinuha ko mula sa loob yung tableta na matagal ko nang iniinom kapag ganitong sinusumpong ang aking sakit. At nang matapos, mabilis kong isinuot ulit ang guwantes kahit ramdam ko pa rin yung kirot at kate sa ilalim nito. Kumuha ko ng tissue at nagmamadaling punasan at pulutin ang mga maliliit na uod na nalaglag sa sahig. Nanginginig ang mga kamay ko habang naglilinis. Lumapit ako sa pinto at pilit na nagpakanormal. Binuksan ko ang pintuan at agad namang pumasok yung makeup artist at iba pa niyang kasama. Palitan niyo na lang ako ng damit. Hindi na po kayo magpapaayos, ma'am? Hindi na. Ikaw ang mag-makeup. Mas mukha pa rin akong fresh kahit mas pagod kesa sa'yo. Ayusin mo yung mukha mo. Ang dumi ng blend. Nakakahiya. Grabe ka naman, ma'am. Sobra ka na talaga. Oo, maganda ka. Pero ang pangit ng ugali mo. Kung ayaw mo ng serbisyo ko, diwag. Sana isang araw maging pangit ka rin para maramdaman mo rin ang lahat ng panlalait mo sa ibang tao. Ang dami mong sinasabi. Umalis ka na nga. Lumabas siya ng dressing room. Agad namang kumilos yung wardrobe attendant para bihisan ako. At nang matapos, naglakad na rin ako palabas. Habang papunta ako sa likod ng stage, iritang-irita pa rin ako. Sobra na akong nai-stress sa araw na yun. Una dahil sa narinig ko kina Elona at Wendy. Pangalawa at mas nakakagalit ay yung nalaman ko kagabi na si Ella, yung makeup artist ay yung ex pala ng bago kong boyfriend. Nalaman ko yon nang may makita akong picture sa wallet ni Jay. Magkayakap sila ng babaeng yun. Yun ang dahilan kung bakit kumukulo ang dugo ko sa kanya. Kaya ngayon kahit konting kibot lang niya, pinamumuka ko sa kanya na mas maganda ako sa kanya. Samantala, nadaanan ko yung dalawang kasamahan ni Ella. Pinag-uusapan nila ako. Ang sabi nung isa, hindi na raw ako magtatagal. Biglang tumigil yung usapan nung mapansin ako nung isa. Napayuko na lang silang dalawa. Umirap ako ng bahagya at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko na sila pinatulan. Hindi ako pwedeng magpaapekto dahil alam kong ako rin ang magiging kawawa pag nagpadala ako sa init ng ulo. Walang kwentang makipagtalo, lalo pat may takot akong baka mamaya, bumalik na naman yung pangangati ng mga kamay ko. Ayokong mangyari ulit yun. Hindi dito, hindi ngayon. Samantala, naging matagumpay ang promotion at event namin. Puno ang venue, malakas ang sigawan at ang energy, lahat para sa performance ko. At nung nasa stage na nga ako, ramdam ko talaga kung gaano kalakas ang suporta ng mga tao. Palakpakan, hiyawan, tapos may mga nakahawak pang banner na may pangalan ko.
Pagkatapos ng final bow, lumabas na ako sa backstage. Nakita ko ron si Wendy at Elona. Pareho silang nakangiti. Hindi ko sila pinansin lalo na't may sama pa ako ng loob sa kanila. Bigla akong tumalikod. Pero bigla ding natigilan nang may tumawag sa akin. Tinawag niya akong anak. Napalingon ako bigla. Nakita ko ang isang matandang babae na nasa likuran ni Elona. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Sino ka? Hoy, seryoso ka, Maureen? Hindi mo kilala ang mama mo? Mama? Hindi ko mama yan. Hoy, grabe ka naman. Kung joke yan, sobra ka ha. Nanay mo yan oh, huwag mo naman bastusin. Kaya nga, alam mo bang kanina pa siya naghihintay ng pagkakataon para makausap ka? Kanina pa siya nakatayo, pinapanood ka, pinapalakpakan ka. Tapos ngayon, ganyan ang sasabihin mo? Ano bang pakialam nyo? Teka, kayo ba ang nagdala sa kanya rito? Kami nga. Bakit? Bakit? Tinatanong mo kung bakit? Ayoko yan dito. Sana hindi nyo nalang dinala rito. Ay, sis, bongga ka. Ibang level na yan ha. Seryoso mo rin? Kahit maging superstar ka pa, hindi excuse yan para hindi mo kilalanin ang sarili mong ina. Tumigil na kayo. Hindi ko siya kilala. Hoy, maghinay-hinay ka sa sinasabi mo. Baka nakakalimot ka. Kung wala ang mama mo, wala ka dyan. Etsyosera ka? Korak! Nakakahiya! Ang daming tao dito. Ayusin mo yung attitude mo, ha? Hindi ko na lang ulit sila pinansin pero tumingin ako sa mukha ni mama. Tahimik lang siya. Nakatitig lang siya sa akin. At sa oras na yon, doon bumalik ang mga alaalang noon ko papilit na kinakalimutan. Noon, konting pagkakamali ko lang sinasaktan na niya ako. Kapag may nabasag akong baso o plato, hihilahin niya ako sa buhok, tapos isasandal niya ako sa pader at paulit-ulit na papaluin ng sinturon. Kahit umiiyak na ako, hindi siya titigil hanggat hindi ako nawawalan ng malay. Kapag talo siya sa sugal, ako yung nagiging punching bag niya kahit wala akong ginagawang masama. Pero yung pinakamasakit ay nung palayasin niya ako at pinumuka sa akin na wala akong halaga, na wala akong kwenta. Itinulak niya ako sa pinto palabas. Pinalayas niya ako kahit gabi na. Wala akong mapuntahan noon, kaya nagtiyaga ako na naghintay kung kailan niya ako papapasukin. Kaya nga habang tinititigan ko siya ngayon, tahimik at parang inosente, hindi ako kumbinsido. Anong kailangan mo? Pera? Abat? Halos hindi mapigilan ni Elona ang sarili nang marinig ang mga salitang nagmula sa bibig ko. Sobra ka na talaga ha, ang yabang mo na. Anong sabi mo? Alam mo, totoo pala talaga ang mga bashers mo eh. Sobrang taas na ng lipad mo. Akala mo kung sino ka na. Lodi ka pagdating sa hindi pagtanaw ng utang na loob sa sarili mong magulang. Manahimik ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo at kung anong klase ng babae ang pinagtatanggol mo. Wala yang kwentang ina. Pinalayas niya ako noon at hinayaan sa kalsada. Ni wala nga yang pakialam kung namatay ako o hindi eh. Tapos ngayon ano, magpapakamagulang siya? Babawi siya? May sakit ang mama mo, stage 4 cancer. Eh ano ngayon? Wala akong pakialam. Wala yang kwentang ina. Mabuti pa umalis na kayo. Alis! Okay, fine. Kung ganyan talaga katigas ang puso mo, di wow. Tara na nga po. Hinawakan niya ang braso ni mama at inalalayan palayo sa akin. Si Wendy naman hindi nagsasalita, nakatingin lang sa akin na parang hindi makapaniwala. Halos mapatid pa siya sa kalilingon sa akin. Samantala, mabilis akong pumunta sa basement sa may parking lot. Dumiretso ako sa van at umupo sa driver's seat. Hindi pa man ako nakakaupo nang bigla akong makaramdam ng matinding pagkirot ng aking tiyan. Ang sakit parang may tinutusok sa loob. Pilit kong tiniis yun habang nakayuko sa harap ng manibela. Mabilis akong pinagpawisan ng malapot mula sa aking muka hanggang sa leeg. Hindi ko mapigilang sumulyap sa labas, umaasang may makita akong pwedeng hinga ng tulong. Pero wala akong makita. Bagkus may napansin akong isang tao na nakasuot ng itim na damit at may hawak na parang manika sa kamay. Hindi siya gumagalaw, pero pakiramdam ko sa akin siya nakatingin, parang nagmamatsyag. Inayos ko ang guwantes ko. Pilit akong nagpakatatag. Sinubukan kong buksan ang kotse para bumaba pero bigla akong nanigas at lalong sumakit ang tiyan ko. Doon ko na hindi kinaya. Napabaluktot na talaga ako, nagngangalit na ang ngipin ko.
Halos maputol ang hininga ko dahil sa sakit. Para akong sinasakal mula sa loob. Biglang parang huminto ang lahat sa paligid ko. Nawalan ako ng lakas, hindi ko maigalaw ang aking katawan. Tulong! Tulong! Hindi ko alam kung gaano ako katagal na ganun. Nakayuko, nakapikit sa loob ng van. Ang bawat segundo ay nakakatakot. Akala ko mamamatay na ako hanggang sa marinig ko ang boses ni Ella. Ma'am Maureen? Hoy, gising! Ano bang nangyayari sa inyo? Ella, tulungan mo ako! Aray ko! Diyos ko, ano ba kasing nangyayari sa inyo? Unti-unti may nagsilapitang mga tao. Yung iba imbis na tumulong nagawa pang i-video ang paghihirap ko. Teka, may tumawag na ba ng ambulansya? Ano ba? Tigilan nyo nga ang pagkuha ng pictures at video. Tigilan nyo yan. Idedemanda namin kayo. Dahil sa banta niyang yon, tumigil sila. Nakita kong kinuha niya ang cellphone niya at nagsimulang mag-dial sa kanyang cellphone. Nang wala siyang makuhang sagot sa mga tao kung may tumawag na ba ng rescue, siya na mismo ang umalalay sa akin at dinala ko sa kabilang upuan. Kinuha niya ang susi ng kotse at pinaandar yon. Nang nasa kalagitnaan na kami ng biyahe, nakiusap ako sa kanya. Saan mo ko dadalhin? Sa ospital, saan pa ba? Ayoko sa ospital. Ipag-drive mo na lang ako pauwi sa kondo ko o sa kahit saan. Basta wag lang sa ospital. Ano ka ba? Mukhang delikado ang lagay nyo. Nakikita ko yung itsura nyo, sobrang putla nyo na. Tapos hindi pa makagalaw. Baka inaatake ka na ng stroke. Hindi kita pwedeng pabayaan. Wala kang pakialam kung atakihin man ako ng kahit na anong sakit. Iuwi mo na ako. Gusto ko nang magpahinga. Dadalhin kita sa ospital sa ayaw at sa gusto mo. Bakit ba ang kulit mo? Sinabing ayoko eh. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Tapos bigla siyang nagsignal at itinabi yung van sa may gilid ng kalsada. Bakit mo itinigil? Para makapag-usap tayo. Alam ko naman kung bakit ka nagagalit sa akin eh. Ano? Alam kong tungkol ito kay Jay. Pero ang hindi ko maintindihan, ma'am, bakit kailangan yung magalit sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo eh. Pati sa trabaho ko pinepersonal niyo ko. Bakit ho ba kayo galit na galit sa akin? Ano? Wala ka namang dapat ikagalit o ikainis sa akin eh. Tanggap ko naman na naghiwalay na kami ni Jay. Wala nga akong hinanakit sa'yo eh. Maski sabihin pa natin na inagaw mo siya sa akin. Ella? Wala akong hinanakit sa inyo, totoo yon. Kasi tanggap ko, ganun talaga eh. Walang-wala naman ako sa ganda at yaman nyo. Tsaka hindi ko naman mapipigilan si Jay na magmahal ng iba. Lalo na't matagal na rin kaming nagkakalabuan. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Para hindi ka na magalit sa akin. Para payagan mo akong dalhin ka sa ospital. Ang galing mo rin ano? Alam ko namang dinadramahan mo lang ako. Hindi ko kailangan ng peking concern mo. Ganyan ka ba talaga tumingin sa ibang tao? Parang lahat kalaban mo? Masisisi mo ba ako? Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong pinaghuhugutan mo. Pero tsaka na lang natin pag-usapan yan. Kailangan ka talagang madala sa ospital, ma'am. Ayoko talaga, pakiusap. Huwag mo akong dadalhin doon, kundi masisira ako. Masisira? Bakit? Basta, sige na, okay na ako. Iuwi mo na ako, please. Teka lang, kung ayaw mong magpa-ospital, di fine, pero hayaan mo kung tulungan ka kahit papaano. Kahit sa pag-inom man lang ng gamot. Ano bang nararamdaman mo? Nahihilo ka ba? Ano bang masakit sa'yo? Mabait si Ella, pero hindi ko na-appreciate yung kabaitan niyang yun. Imbis na matuwa, lalo kong nainis sa kanyang pakikialam. Tigilan mo na nga yan! Hindi ko kailangan ng awa mo! Awa? Hindi naman kita kinaaawaan eh. Inaayos lang kita. Kung hindi kita tutulungan at may mangyari sa iyong masama, dadalhin ng konsensya ko yun buong buhay ko. Ang hirap dalhin nun. Kaya kahit ayaw mo, kahit sinusungitan mo ko, tutulungan kita. Sinubukan kong iangat ang kamay ko para sana abutin siya. Para saktan siya pero muling kumirot ang sikmura ko. Aray! O tignan mo, hindi mo kaya no? Habang namimilipit ako sa sakit, bigla siyang napatingin sa kamay ko na nakapatong sa tiyan ko. Bigla siyang tumigil. Teka, ano yung nasa guwantes mo? Dugo? Bakit may dugo? Napatingin ako sa suot kong guwantes.
Totoo nga, may bahid na ito ng dugo. Tangka niya itong hawakan. Huwag mo akong hahawakan! OMG, Ma'am Maureen, huwag mong sabihing naglaslas ka, kaya ka nang hihina. Ano? Hindi! Hindi ako! Ayoko sabi! Hindi nga ako naglaslas! Hindi nga ganun yun! O edi ano? Ano nga? Saan galing tong dugo na yan? Hindi ko siya masagot. Napakagat ako ng labi. Hindi ko kayang sabihin ang totoo eh. Kung ayaw mong sa ospital, fine. Pero kailangan kong makita kung anong nangyayari sa kamay mo. Akin na yan. Hindi! Wag! Sinigawan ko siya para pigilan pero wala naman akong magawa. Hindi ko maikilos ang mga kamay ko. Ella! Bitiwan mo ako! Ano ba? Makailang ulit akong sumigaw pero hindi siya nagpapigil. Dahan-dahan niyang hinila ang guwantes sa kamay ko. Wala akong lakas para pigilan yun. At nang tuluyan ng matanggal ang guwantes, huminto siya. Ako rin, Miss Winnie. Kitang-kita ko yung reaksyon niya. Maski hindi siya magsalita, alam kong nagulat siya. Lumantad na kasi ang aking pinakatatagong sikreto. Yung braso ko na puno ng sugat, gumagalaw yung maliliit na uod sa ilalim ng balat ko. May mga sumisilip sa maliliit na butas, may gumagapang palabas, tapos muling papasok. Yung mga gumagalaw sila yung parang unti-unting kumakain ng aking laman. Basang-basa na ng nana ang paligid ng mga sugat, mapula at madilaw. Nanigas si Ella. Hindi rin siya nakapagsalita kaagad. Hindi rin ako nakagalaw. Ako man hindi ko alam kung anong mararamdaman ko eh. Para akong pinagtaksilan ng sarili kong katawan at ngayon may nakakita na sa pinakamasamang parte ko. Gusto kong takpan ulit yung sugat pero hindi ko maigalaw ang kamay ko. Ano to, Maureen? May sakit ka ba? Ano to? Nasugatan tapos na-infect? O allergy? Sabihin mo sa akin, baka matulungan kita. Umalis ka na! Hayaan mo na ako! Hindi kita pwedeng pabayaan. Huwag ka nga sabing makulit eh! Umalis ka na! Hindi ako aalis. Ano ka babaliw? Sa ganitong itsura ng kamay mo, hindi ka hihingi ng tulong sa akin? Kaya kong alagaan ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. At hindi ko kailangan ng kahit na ano galing sa'yo na ex ng boyfriend ko. Walang kinalaman si Jay dito. Kung may hinanakit ka sa akin, well sige, ako nang hihingi ng pasensya sa'yo. Pero ito ha, hindi ko na siya aagawin. Sayong-sayo na si Jay. Sinungaling? Sinasabi mo lang yan para pampalubag loob sa akin. Iwan mo na ako. Hayaan mo na akong mamatay. Ang kulit mo naman eh. Alam mo, maski ayaw mo sa akin, kahit galit ka, kahit sinisigawan mo ko, hindi ako ganyan. Hindi kita iiwan. Hindi kita hahayaang mamatay. Tutulungan kita. At paano mo ako matutulungan? Hindi ka naman doktor. Oo, hindi nga ako doktor, pero may kilala akong makakatulong sa'yo. Marami na siyang natulungan, yung may mga sakit na hindi kayang gamutin sa ospital. Napatingin ako kay Ella. Hindi ako makapaniwala na gusto pa rin niya akong tulungan sa kabila ng lahat ng panlalait ko sa kanya. Ang dami kong ginawang pangit, ang dami kong sinabi sa kanya na hindi niya deserve, pero heto siya nasa tabi ko. Nakakita ako ng konting pag-asa at ang nakakagulat si Ella pang nagbigay nun sa akin. Makinig ka sa akin, Ma'am Maureen. Pagkatiwalaan mo ko, kahit ngayon lang. Hindi pa rin ako makapagsalita. Gusto kong tumanggi dahil nahihiya ako pero paulit-ulit siyang nakikiusap sa akin hanggang sa pumayag na rin ako. Saan mo ako dadalhin? Sa tao na dapat matagal mo nang nilapitan. Tara na bago ka mawala ng malay. Umandar na ang sasakyan. Tahimik lang kaming dalawa. Si Ella nakatutok sa kalsada at ako naman nakasandal pilit na nilalabanan ng hilo. Hindi ko alam kung bakit niya naisip akong dalhin sa taong alam niyang makakatulong sa akin. Pero wala na akong lakas na magtanong. Pinabayaan ko na lang siya at pinaubaya ko na sa kanya ang aking kapalaran. Samantala, pagkatapos ng halos 3 oras, napansin kong iba na ang dinadaanan namin. Wala na yung matataas na building, wala na rin yung magandang kalsada sa syudad. Napalitan na ito ng malalawak na bukirin at lubak-lubak na daan. Tahimik ang kalsada at mangilan-ngilan lang ang sasakyan na dumaraan. Maya-maya pa, huminto ang sasakyan sa harap ng isang bahay kubo. Pagbaba ni Ella, agad na lumabas mula sa kubo ang isang matandang babae. May katangkaran siya pero halatang may edad na.
Nakasuot siya ng isang simpleng duster at may panyo ng itim na nasareno sa ulo. Apo, naku mabuti naman at napadalaw ka. Sino yung kasama mo? Lola, boss ko po. Dinala ko po siya dito dahil sa palagay ko nabarang po siya. Talaga? Sa bagay maganda siya. Marami talagang maiinggit sa kanya. Ang puti pa tapos ang kinis. Sige, papuntahin mo sa loob ng bahay at gagamutin ko. Susubukan nating alisin ang sumpa. Pero Lola, hindi po kasi siya makalakad eh. Parang naparalisa yung katawan niya. Matutulungan niya ba talaga ako, Ella? Bigla siyang natawa sa tanong ko. Tapos ay napakamot sa ulo lalo na nang makita niyang nakasimangot na pala ang kanyang lola. Napikon yata sa sinabi ko. Ayun, pagpasensyahan mo na Lola. Yung katawan lang po niyang naparalisa pero yung bibig niya gumagana pa. Nakita ko na pangiti yung matanda pero bigla din niyang binawi yon nang makita niyang nakatingin ako sa kanya. Tama na ang biruan. Kailangan nating malaman kaagad kung anong nangyayari sa kanya. Tulungan mo siyang makapasok sa loob ng dahan-dahan. Sige po Lola. Huwag kang mag-alala, Ma'am Maureen. Kakayanin natin ito. Kakargahin po kita, ha? Kapit lang. Bubuhatin ko ang mga paa mo, okay? Matapos niyang ilagay ang mga kamay ko sa balikat niya, inilabas ko naman ang binti ko mula sa sasakyan. Nang mailabas niya ako, dahan-dahan niya akong inalalayan. Ella, nahihirapan ka na. Shh! Ayos lang ako. No worries, Ma'am. Unti-unti ay napagtiyagaan ako ni Ella na ipasok sa maliit na kubo ng kanyang lola. Pagpasok namin, dahan-dahan niya akong pinaupo sa isang upuan na gawa sa kawayan. Pag-upo ko, parang humupa ng konti ang sakit na nararamdaman ko. Lumapit sa akin si Lola Imelda. May inilagay siyang palayok na may lamang tubig sa maliit na mesang kawayan na nasa harapan ko. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang bagay, isang kandila, isang basahan at ilang piraso ng tawas na parang bato. Huwag kang matakot, Ineng. Hindi ka masasaktan dito. Kailangan lang natin malaman kung sino at anong klaseng sumpa ba ang kumapit sa'yo. Ako na ang bahala. Maraming salamat. Salamat, Ella. Wala yun. Huwag kang mag-alala. Magaling yang si Lola. Sinimulan na ni Lola Imelda ang panggagamot. Una niyang sinindihan ng kandila. Nagdasal siya ng pabulong. Mga dasal na hindi ko maintindihan. Kinuha niya ang tawas pagkatapos. Hawakan mo ito, Ineng. Itapik-tapik mo sa noo mo, sa dibdib at sa likod ng iyong palad para makakuha ng konti sa init at pakiramdam ng katawan mo. Tinulungan ako ni Ella para magawa yun. Malamig ang tawas ng idampi ito sa aking balat. Pagkatapos kinuha ni Lola Imelda ang tawas at inilapit sa apoy ng kandila. Nanginig ako, nagsimulang magbago ang itsura nito. Umimpis at naging parang isang piraso ng papel hanggang sa natunaw. Ito na, malalaman na natin ngayon. Maingat niyang ibinuhos ang natunaw na tawas sa palayok na may tubig. Tapos, isang mahabang katahimikan ang dumaan habang hinihintay naming lumamig ang tawas. Pagdating sa tubig, agad itong tumigas at lumutang. May pormang nabuo, parang may mga sungay, tapos parang may mukhang inukit pero malabo. Kita mo ba, Edeng? Ang sakit mo ay hindi isang simpleng karamdaman. May taong maitim na puso na nagbigay sa'yo ng sumpa. Mas matindi ito kesa sa simpleng barang. Sino? Sino po ang may gawa? Hindi sinasabi ng tawas ang pangalan, pero ipinapakita nito ang puot at inggit na nakapalibot sa'yo. Gusto niyang sirain ka, lalo na't maganda at matagumpay ka. Pero huwag kang mag-alala. Nakita na natin. Ngayon sisimulan na natin ang pag-alis at pagpapagaling dyan sa mga sugat mo. Iniangat na ni Lola Imelda ang tawas pero bigla siyang natigilan. Tapos ay tila namutla ang kanyang muka nang masipat ng maigyang na buong imahe. Bigla siyang napasabi na ang porma ng tawas ay hindi lang basta muka o hugis ng sungay, kundi parang isang figura na nakayakap sa katawan ng isang tao. Apa,
Hindi lang pala ito simpleng sumpa. Sumanib na sa'yo ang masamang espiritu, Ineng. Sobrang tindi ng inggit. Kaya pala parang paralisado ka dahil hindi lang sakit ang kumakain sa'yo, kundi isang itim na nilalang na gustong sirain ka ng tuluyan. Sumanib? Hindi totoo yan. Ma'am Maureen, huwag po kayong matakot. Handa kaming tulungan ka. Tama si Ella. Tutulungan ka namin. Huwag kang mag-alala. Pero makinig kang mabuti, ha? Ngayon lang ako nakakita ng ganito katinding atake. Ang sumpa ay pinatibay ng isang masamang espiritu na kailangan nating paalisin. Kaya hirap na hirap kang gumalaw dahil kinokontrol nito ang katawan mo. Nakita ko ang determinasyon sa mukha ni Lola Imelda kaya medyo nabuhayan ako ng loob. Kumuha siya ng 7 piraso ng dahon ng saging at pinahiran yun ng langis. Pagkatapos dinasalan niya ulit yun. Kailangan nating gawin na to ngayon, Ella. Kailangan nating mapalayas yung nilalang na yan bago pa tuluyang makuha niya ang katawan ni Maureen. Apo, kailangan ko ng maraming luya at bawang. Ihanda mo na rin yung dasal mo. Opo, Lola. Huwag kang matakot. Lumaban ka. Kapag sinimulan na natin ang panggagamot, baka makaramdam ka ng sobrang sakit o panlalamig. Pero huwag mong hahayaang makuha niya ang isip mo. Natatakot ho ako. Sinabi ko na huwag kang matakot. Ipaglaban mo ang buhay mo, iha. Sa'yo yan at hindi pwedeng angkinin ng iba. Tumango ako. Naiintindihan ko ang sinabi niya at ito ang nakapagpapalakas ng loob ko. Yung mga kaibigan ko sinasabi nilang madamot ako, kaya patutunayan ko yun sa ganitong pagkakataon. Ipagdaramot ko ang buhay ko sa demonyo. Handa ka na ba? Opo. Inihanda niya ang dahon ng saging. Lumapit siya sa akin at nagsimulang ipahid ang langis sa noo ko, sa pulso at sa mga binti ko habang patuloy siyang bumubulong ng orasyon. Ramdam ko ang init ng langis na biglang dumaloy sa katawan ko. Ito na, wala na talagang atrasan. Maya-maya pa lumapit na si Ella. Dala na niya ang lahat ng pinakuha sa kanya. Pagkalapag ng mga bawang at luya, muli siyang inutusan ni Lola Imelda. Apo, kailangan mong buksan ang bintana. At ikaw, Ineng, isara mo ang iyong isip sa lahat ng ingay at takot. At ang tanging dapat mong isipin ay ang liwanag. Sinunod ni Ella ang utos ng lola niya. Pagkatapos kinuha ni Lola Imelda ang mga luya at bawang. May kinuha rin siyang almires sa ilalim ng lamesa. Parang sadyang naroon lang yun para kung sakaling kailanganin ay magagamit. Tinadtad niya ito tapos piniga para makuha ang katas. Ang amoy ay matapang at halos mapaiyak ako. Maliban sa orasyon at dasal, ito ang magpapaalis sa kanya. Hindi ito gusto ng masamang nilalang na yan. Inumpisa na niya ang pinakamahirap na bahagi. Kinuha niya ang 7 dahon ng saging na may langis at sinimulan niya akong hampasin ng mahina pero sunod-sunod sa iba't ibang parte ng katawan ko, lalo na sa mga braso. Lumabas ka! Iwanan mo ang katawang ito! Hindi ito sa'yo! Binalik na ang sumpa sa pinanggalingan mo! Sa ngalan ng may kapal, lumayas ka! Ilang sandali pa yung paghampas niya ay palakas na ng palakas. Para tuloy may electric shock na dumadaloy sa katawan ko. Kapag tumatama ang dahon sa mga sugat ko, napapaigik ako. Literal na napakasakit at para akong kinukuryente. Ah! Aray! Ayos lang ba siya, Lola? Huwag mo siyang hahawakan. Kung hindi lilipat sa'yo ang espiritu na yan, mabuti pa ay kausapin mo yung sumasapi sa kanya. Sige po, Lola. Humarap sa akin si Ella pero alam ko ang kinakausap niya ay hindi ako. Lalo na nang simulan niya akong kausapin, iba yung iniisip kong sagot sa lumalabas sa aking bibig. Tulad ng sabi ko kanina, gising ang diwa ko. Gising din ang pakiramdam ko kaya alam ko ang lahat ng nangyayari. Bitiwan mo na ang katawan ni Ma'am Maureen. Wala kang karapatang manahan sa katawan niya. Wala kang karapatang sirain ang buhay niya. Umalis ka na! At sino ka naman sa akala mo? Sa tingin niyo kaya niyo ako? Gusto mo kaming subukan? Umalis ka na habang may pagkakataon pa. Parang may humawak sa leeg ko at pinilit akong umiling. Ang ngisi sa labi ko ay hindi ko kontrolado. Parang may ibang nilalang na nagpapagalaw sa akin. Hindi ako aalis.
Akin siya! Dapat siyang magdusa! Hindi siya karapat-dapat sa lahat ng meron siya! Lalo namang mas wala kang karapatan sa kanya. Sino ka ba ha? Bakit mo siya ginaganyan? Apo, huwag mong sayangin ang lakas mo sa pakikipag-away sa nilalang na yan. Kailangan na nating gawin yung dasal at itong mga katas na gawa ko na. Pagkasabi nito ni Lola, biglang may naramdaman akong mainit na hangin na dumampi sa buo kong katawan. Bigla akong napapikit ng mariin. Hindi ko na talaga kontrolado ang katawan ko. Ramdam ko may malakas na puwersang gustong sumalungat sa mga gusto ko. Parang may dobleng puwersa na nagpapagalaw at nag-iisip para sa akin. Nagsimulang umiling ng umiling ang ulo ko. Tapos ay nanginig ang buong katawan ko. Ang mga kamay ko kusa rin siyang kumuyom. Tama na! Ayoko na! Umalis ka sa katawan ko! Hindi ako aalis! Dito ka lang mananatili at sisirain kita! Unti-unti hanggang sa wala na sa iyong matira! Hinawakan ni Lola Imelda ang kamay ko. Mahigpit na mahigpit. Ni hindi siya nandiri sa itsura ng aking kamay. Lumabas kang demonyo ka! Hindi ka nararapat na nandito! Sa ngalan ng may kapal, lumayas ka! Hindi! Hindi ako aalis! Akin na siya! Akin! Apo, pahiran mo ng pinaghalong katas ng bawang at luya ang noo niya! Habang ipinapahid ni Ella ang katas, ramdam ko yung pagtutol ng nilalang na sumanib. Nagpakawala ako ng malakas na sigaw na hindi ko inakala na kayang ilabas ng aking bibig. Hindi ko gustong amoy na yan! Lumayo kayo! Hindi niyo ako matatalo! Ito na ang laban, Ineng! Lumaban ka! Huwag mong hahayaang matalo ka niya! Kumapit ka sa Diyos! Ipinagpatuloy ni Lola Imelda ang pag-oorasyon, samantalang si Ella naman patuloy lang sa pagpahid ng katas sa aking noo, tapos sa aking pulso, sa tiyan at sa aking talampakan. Bigla akong umiyak ng malakas, biglang nagkiskisa ng mga ngipin ko, ramdam ko ang pangingilo. Aray! Hindi! Hindi pwede to! Babalik ako! Papatayin ko kayong lahat! Sa huling orasyon at paghampas sa akin ng dahon ni Lola, parang may biglang isang bagay na hinila mula sa akin. Isang bagay na nakapiit ng mahigpit. Biglang gumaan ang aking pakiramdam pagkatapos nun. Tapos na! Umalis na siya! Pawis na pawis ako. Ramdam ko yung matinding panghihina at pagod. Pero bumalik na sa normal ang aking paghinga. Tapos, medyo inaantok ang pakiramdam ko. Pipikit na sana ako pero narinig ko ang boses ni Ella. Ma'am Maureen! Ma'am Maureen! Gising po! Huwag kang matutulog, kundi hindi ka na magigising. Sa sandaling marinig ko ang sinabi niya, talagang nilabanan ko yung antok. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Sobrang pagod na ako at wala na akong lakas, pero kakayanin ko. Hindi ako papatalo sa antok. Ayoko pang mamatay ano? Madami pa akong balak na balikan. Kailangan ko pang bumawi sa mga taong madalas kong saktan. Hindi ko pa panahon, yun ang pinaniniwalaan ko. Wala na yung masamang espiritu sa katawan niya, pero nangihina ng husto ang katawan niya. Apo, dalhan mo siya ng mainit na sabaw at hayaan mo siyang magpahinga ng mahaba. Kailangan niyang magpagaling. Kailangang manumbalik kaagad ang lakas niya. Opo Lola, sandali lang at ipapainit ko yung nakita ko doon na niluto niyong tinola. Oo, sige Apo. Maraming salamat po. Salamat po, Lola. Salamat sa inyo, Ella. Pagkatapos ng matinding laban sa masamang espiritu at sa pagpapalaya sa akin laban sa barang, pinahigop na nga nila ako ng mainit na sabaw. Tapos nang maubos na yon, tinulungan nila akong dalawa na maihiga sa papag. Habang naihahakbang ko na ang mga paa ko ng oras na yon. At nang maihiga na nga nila ako, agad akong kinumutan ni Ella. Medyo nanlalamig pa kasi ang pakiramdam ko at normal lang daw yon sabi ni Lola Imelda. Samantala hindi ako iniwan ni Ella. Nasa tabi ko lang siya habang nagpapahinga ko. Huwag kang mag-alala, Ineng. Gagaling ka na. Medyo matatagalan lang ng konti ang pagbabalik ng lakas ng katawan mo, pero gagaling ka. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Ngayon makinig kang mabuti sa payo ko. Opo, Lola. Ano po ang dapat kong gawin? Tandaan mo ito.
Ang inggit ay parang lason na bumabalik. Mag-iingat ka. Kumuha si Lola Imelda ng isang maliit na supot na tela. Sa loob nito meron siyang inilagay na parang pulbo at ilang piraso ng tila mga maliliit na tinik. Ito ang magsisilbing pananggalang mo. Huwag mo itong aalisin sa bulsa mo o sa bag mo. Kapag naramdaman mong biglang lumamig o uminit sa paligid mo o biglang naguguluhan ang isip mo, hawakan mo lang yan at dasalin mo ang Ama namin. Opo. Pangalawa, huwag mong hahayaan na makalapit sa'yo yung taong bumarang sa'yo. Hindi ko kita yung mukha niya, pero alam kong malapit siya sa'yo. Marahil ay kakilala mo. Magmasid ka. Ang taong yon, makikita mo ang pagbabago sa pakikitungo niya sa'yo dahil alam niyang nabigo ang kanyang sumpa. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Hindi po ako aalis sa tabi ni Ma'am Maureen. Mabuti kung ganon, Apo. Ang pagkakaibigan niyo ang magiging malaking proteksyon niya. Magdasal kayo palagi. Tumango kaming dalawa ni Ella. Samantala, ilang oras ang nagdaan, sinubukan ko ng bumangon at maglakad. Nakaramdam akong tila na numbalik na ang lakas ng binti ko. Bagamat nananakit pa, nakakatayo na ako. Nakakalakad na ako, Ella. Ang galing! Ang galing yung dalawa ni Lola Imelda. Salamat sa inyo. Walang anuman, ma'am. Siya nga pala, kailangan na nating umuwi. Ah, oo. May trabaho ka pa pala. Wala po yun. Paano nga po pala ako makakabayad sa inyo? Magkano po ang panggagamot nyo, Lola? Hindi nababayaran ng pera ang tulong na galing sa puso, Ineng. Ang tanging bayad na gusto ko ay mabuhay kang masaya at maayos at magbago ka ng buhay. Yun ang pinakamalaking bayad. Maraming salamat, Lola. Hindi ko po kayo makakalimutan. Inalalayan ako ni Ella palabas ng kubo. Tapos ay dahan-dahan kaming naglakad papalapit sa sasakyan. Agad ding binuksan ni Ella ang pinto nang makalapit kami. Tumingin ako sa kubo at kitang-kita ko si Lola Imelda na nakatayo sa tapat ng kubo, binabasbasan niya ang aming pag-uwi. Ready ka nang umuwi, Ma'am Maureen? Oo, Ella. Salamat. Umandar na nga ang sasakyan at habang papalayo kami sa payapang probinsya nila, palapit na sa magulong syudad, hindi mawala sa isip ko kung ano ang nangyari. Medyo ramdam ko pa rin ang hapdi ng mga sugat ko sa braso, pero yung mga uod at insekto na gumagapang at unti-unting umuubos sa aking laman ay nawala na. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit, Ella. Huwag mo na munang isipin yan. Ang importante, ligtas ka na. Kaya nga pero alam mo medyo masakit pa rin yung mga sugat ko. Sabi ni Lola kanina, hindi ba? Kaya na yan pagalingin ng mga gamot na binibigay ng mga doktor sa'yo. Pero kung talagang gusto mong mapabilis ang paggaling, pwede kitang tulungan na linisan yan gamit ang pinaglagaan ng dahon ng bayabas. Dahon ng bayabas? Oo, ang gagawin doon, pakuluan lang ang ilang piraso ng dahong yon sa kumukulong tubig tapos palamigin ng konti. Yung maligamgam na ha, yung kaya na ng balat mo. Yun daw ang panghugas nyo sa inyong mga sugat. Gawin nyo raw yon ng 3 beses sa isang araw. Talaga? Gaano raw katagal? Sabi niya hanggang sa maramdaman nyo raw na hindi na raw pumahapdi at makirot ang sugat. Tapos kung nagsara na, naku, sinasabi ko sa inyo mabilis lang gagaling yan kasi super halaman ng bayabas no dahil sa dami ng healing properties nito. Sige, susundin ko ang lahat ng sinabi ni Lola. Pero meron akong gustong gawin Ano yun? Gusto kong malaman kung sino ang may kagagawa nito sa akin. Delikado po yun, ma'am. Ang sabi ni Lola, iwasan mo lang siya kasi pwede niyang ibalik ang sumpa sa'yo. Alam ko, pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman. Isa pa, kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko kaya mag-isa. Sa tingin mo, sino ang may matinding inggit sa akin? Naku, ma'am. Madami, ma'am. Sa totoo lang ay kasali po ako doon sa binuo nilang GC. Ikaw lagi ang nagiging topic nila. Marami ang galit sa'yo kasi masama daw ang ugali mo. Mayabang kasi daw maganda ka at sikat. Kaya pala ganun katindi ang sumpa sa akin dahil maraming tawang galit talaga. Ano pang sinasabi nila sa group chat na yon, Ella? Ay nako, ma'am. Sa totoo lang kung ano-ano. Minsan inaabangan nila ang bawat pagkakamali mo sa trabaho.
May nagpo-post ng mga screenshots, pictures at videos kapag nagsusungit ka. Tapos minsan, naglalabasan na rin yung mga picture mo nung hindi ka pa sikat para lang pagtawanan ka. Mga old pictures ko? Saan naman sila kukuha nun? Hindi ko po alam eh. Kung gano'n ay masama pala talaga ako sa paningin nila. Pero nagtataka ako, bakit mo ako tinulungan? Bakit hindi ka sumali sa kanila? Alam niyo po, madaling makisama sa mga ganyan, lalo na kapag galing sa pambubuyo ng demonyo. Pero hindi ako ganun eh. Nagagalit ako, oo. Minsan nga gusto rin kitang sagot-sagutin eh, kapag sinisigawan niyo ako at binabastos. Pero palaging nangingibabaw pa rin yung palaging payo sa akin ni Lola. Ang sabi niya, ang tao ay hindi likas na masama. Hindi, Ella. Ang totoo, hindi naman talaga ako likas na masama eh. Nagagalit ako sa sarili ko dahil sa naging ugali ko. Pero sa totoo lang, ang hindi alam ng marami kung gaano kabigat ang pressure sa industriya. Hindi lang ito tungkol sa pag-arte, pagsasayaw o pag-iendorso. Araw-araw kailangan kong maglabas ng bago. Kailangan laging relevant at trending. Hindi ko po alam yan, ma'am. Akala ko po kasi at akala ng iba ang buhay influencer ay masaya. Dahil sa dami ng perang kinikita nyo. Marami kayong endorsement at sabay pa rito yung panaybiyahe kayo at pasyal. Yung tipong puro pasarap lang sa buhay. Nagkakamali ka. Hindi masayang maging ako, no? Oo, maraming pera. Pero may mga bayarin kami sa agency na sobrang laki. Kaya pagising ko, hindi ako excited, kundi natatakot ako. Natatakot na baka bumaba ng engagement rates ko, mga views at followers ko. O di kaya naman baka bigla na lang akong palitan ng mas bata, mas maganda at mas sikat. Napalunok ako. Sandaling nagpahinga ako sa pagsasalita. Nang medyo kaya na ulit saka ako nagpatuloy. Dahil sa sobrang stress na malaos ako, naghanap ako ng paraan para mawala yung takot ko. Nagtago ako sa likod ng arogansya at pagiging diva. Arogansya? Oo, kapag sinisigawan ko kayo, kapag binabastos ko kayo, parang pansamantalang nawawala ang mga problema ko. Parang feeling ko kontrolado ko yung sitwasyon dahil kontrolado ko yung lahat ng tao sa paligid ko. Kapag binababa ko kayo, pakiramdam ko ako yung nasa taas. At isa ka sa napagbuntunan ko sa lahat ng yun. Ginawa kong sarili ko na kontrabida para lang hindi nyo makita lahat na durog na ako sa loob dahil sa pressure at kompetisyon sa industriya. Ngayon naiintindihan na kita. Hinawakan niya ang kamay ko, tsaka siya ngumiti sa akin. Yung bigat na nararamdaman ko sa oras na yon, parang biglang gumaan dahil sa ngiting yon. Pinapangako ko magbabago na ako. Tsaka patawad, Ella, ha? Paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa'yo dahil sa lahat ng panlalait ko. Naiinis lang naman talaga kasi ako sa'yo dahil alam mo na, ikaw pa rin talaga ang mahal ni Jay. Naku, wag na siyang umasa. Hindi na ako babalik sa kanya, no? Kita mo ba to, ma'am? Itinaas niya ang kanyang kamay at pinakita sa akin ang suot niyang singsing. Engaged na po ako sa isang afam. Kaya wala na po akong pakialam sa kanya. Matagal na rin naman kaming nagkakalabuan talaga eh. Tsaka hiwalay na kami bago pa maging kayo, ma'am. Matagal na ako naka-move on sa kanya. Ha? Hindi ko maintindihan. Anong hindi mo maintindihan? Ang sabi kasi ni Elona, isa sa mga kaibigan ko na kasali sa GC nang may galit sa akin, ang sabi niya, yung GF daw ni Jay gustong gumawa sa social media para siraan ako. Hindi ikaw yun? Nako, promise ma'am, hindi ako yon. Hindi ko gagawin yon lalo na't alam kong malalait lang ako ng mga bashers. Hindi akong tinutukoy nila. Baka ibang babae yon, ma'am. Babaero kasi ang lalaki na yon eh. Pero ikaw yung nakita ko sa wallet niya. Wala nang ibang picture ng babae doon. Hindi po talaga ako yon. Malamang sa malamang nasa paligid lang ang babaeng yon. Baka siya pa ang may gawa nun sa'yo eh. Sandali, di ba sabi ni Lola, ang may gawa nito sa akin malapit sa akin? Oo. Si Elona? Elona? Oo, best friend ko siya mula pagkabata. Yung mga pictures na sinasabi mong pinagtatawanan nila, malamang sa kanya galing ang mga yon. At saka siya lang naman ang may galit sa akin eh. Narinig ko siya mismo sa loob ng CR sa mall. Tapos nung kasama nila si mama ko, nagalit siya kasi hindi ko pinansin at hindi ko kinilala si mama. Naku, may pinaghuhugutan palang babaeng yun. Kung ganun mukhang alam na natin kung sinong bumarang sa'yo. Mag-iingat ka sa kanya. Huwag mo siyang hahayaang makalapit sa'yo. Hindi na talaga. Ang sama niya. Hindi na lang niya ako sinampal.
Noon pa yung babaeng yun eh. Gusto niya akong bumagsak. Tsaka kung siya man ang GF ni Jay na naagawan ko, sana sinabi na lang niya. Eh di binili ko na lang sana yung walang kwentang lalaki na yun sa kanya. Hayaan niyo na siya, ma'am. Tumango ako pero sa likod ng isip ko, gusto kong kausapin siya. Gusto kong tanungin sa kanya kung bakit niya ginawa sa akin ang bagay na yun. Samantala, nagpatuloy sa pagdadrive si Ella. At ilang sandali pa, nakarating na rin kami sa wakas. Medyo gabi na, sa bahay ko walang ilaw na nakabukas. Pagbaba namin sa sasakyan, inalalayan pa rin ako ni Ella. Ang unang ginawa namin ay sinunod kagad ang payo ni Lola Imelda. Dito ka na muna sa sala, magpapainit ako ng tubig at maghahanap ng dahon ng bayabas. Meron akong puno ng bayabas dyan sa likod. Ah, sige po, ako nang bahala doon. Matapos siyang magsalang ng tubig, tumungo na siya sa likod bahay kung saan may tanim akong bayabas. Pagbalik niya may bitbit siyang ilang dahon at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ilang sandali pa, bumalik siya sa akin dala na ang palayok na may pinakulo ang dahon ng bayabas. Medyo pinalamig muna niya ito bago maingat na hinugasan ng parte ng katawan ko na may sugat. Parang may relief kagad akong nararamdaman. Ang hapdi ay unti-unting napalitan ng init na nakaka-relax. Ang sarap sa pakiramdam, Ella. Epektibo po talaga ang bayabas lalo na kapag may halong dasal habang pinapakuluan ito. O yan, gagaling na ho kayo. Salamat ha, ang dami kong utang na loob sa'yo. Wala po yon, Ma'am Maureen. Teka, magsasaing muna ako ha. Ano bang gusto niyong iluto ko? Wag na, Ella. Magpa-deliver na lang tayo ng pagkain. Pagod ka na sa pagmamaneho mo at pag-aasikaso sa akin. Anong gusto mong pagkain? Sabihin mo kahit na anong gusto mo para makabawi-bawi man lang ako sa'yo. Talaga, ma'am? Kahit ano? Oo nga. Ano bang gusto mo? Kung hindi po kayo magagalit, gusto ko po sanang kumain ng Korean barbecue eh. Korean barbecue? Bakit naman? Eh kasi hindi pa po ako nakakakain yan eh. Yung authentic talaga, hindi yung mga Pinoy version ha. At saka gusto ko po yung maanghang na kimchi para pampawala ng mga lamig sa katawan natin. Sige, Korean barbecue. Mag-o-order tayo ng premium set na may kumpletong banchan. Sisiguraduhin kong makakakain ka ng pinakamasarap na samgyupsal at japchae. Wow! Salamat, Ma'am Maureen. Salamat po talaga. Ang sarap po siguro nun. Masarap talaga. Ilang sandali pa dumating na ang order namin. Ang daming bitbit ni delivery rider. Ang bango-bango. Kumpleto ang premium set ng Korean barbecue at pang samgyupsal. At syempre ang kimchi na mukhang super anghang. Naupo kaming dalawa sa mesa. Ito ang unang beses na nakita ko si Ella na kumikinang ang mga mata habang tinitignan ang dami ng mga side dishes sa lamesa. Wow! Ang dami! At ang bango pa po. Ito na siguro ang pinakamasarap na hapunan ko sa buong buhay ko. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon madalas na tayong kakain ng ganyan. Lalabas tayo palagi basta may oras. Ha? Bakit naman? Siyempre, magkaibigan na tayo eh. Magkaibigan? Oo, magkaibigan na tayo simula ngayon. At saka wag mo na akong pinupo. Eh kung tutuusin, mas matanda ka nga sa akin, hindi ba? O sige na, kain na tayo para makabawi naman ako ng lakas na inubos ng demonyong yon. Nagsimula na kaming kumain. Nakakatuwa si Ella dahil halos maiyak siya sa anghang ng kimchi pero pilit pa rin niyang kinakain. Samantala nang matapos kaming kumain, pareho kaming nabusog. Agad na inasikaso ni Ella ang mga pinagkainan at nang matapos ay tsaka siya nagpaalam. Ma'am, paalam na po muna ako ha. Kailangan ko na rin po kasing umuwi at baka hinahanap na ako ng nanay ko. Magpahinga na rin po kayo ha. Oo, sige Ella. Salamat ha. Oh, sabi ko naman sa'yo, wag mo na akong pinupo eh. Wag mo na rin akong tinatawag na ma'am. Maureen na lang. Sige Maureen, aalis na ako. Okay, ingat ka sa pag-uwi. Lumabas na si Ella at nang tuluyan na siyang makaalis doon, biglang tumahimik na ulit ang paligid. Doon ako muling napatingin sa mga kamay ko. Dahan-dahan kong inilapit ang mga palad ko sa mukha ko. Hindi na yun mabaho, amoy pinagkulo ang bayabas na ito. At isa pa ang laki ng ginhawa ko nang makita kong wala na talaga yung mga uod na gumagapang sa balat ko at mga sugat. Sinubukan ko ng tumayo, medyo nananakit pa ang binti ko pero nakakapaglakad na ako ng walang alalay.
Dahan-dahan akong naglakad papunta sa loob ng aking silid. Pagsara ko ng pinto, hinawakan ko yung binigay sa akin ni Lola Imelda na proteksyon tapos nanalangin ako ng ama namin. Pagkatapos ng dasal ang katawan ko ay naging kalmado. Pinikit ko na ang aking mga mata at natulog ako ng mahimbing at payapa. Kinabukasan, nagising akong maganda na ang aking pakiramdam. Wala na yung bigat sa dibdib ko, wala na rin yung mga kirot sa mga kamay ko. Nang tignan ko ang aking mga sugat, meron na akong nakitang pagbabago. Yung mga di malalim na sugat, bahagya nang natutuyo. Nanalangin ako sa Diyos at nagpasalamat. Samantala, habang ini-enjoy ko ang kakaiba at masarap na pakiramdam na yon, biglang tumunog ang aking cellphone. Kinuha ko yun at tinignan ng screen. Nabasa ko ang pangalan ni Elona. Agad kong kinansel ang tawag. Akala mo maluloko mo pa ako? Hindi na oy, iiwasan na kita tulad ng sinabi ni Lola Imelda. Nang buksan ko ang messenger, nakita kong tambak na ang mga chat messages. Nabasa ko na may mga chat si Elona, pero hindi ko na pinagkaabalahang buksan at dinedma ko na lang. Ang pinindot ko ay ang voice message ni Wendy. Bes, susunduin kita. Grabe, may masamang nangyari sa mudra mo. Walang sumasagot sa mga tawag ko sa'yo. Kaya please, mag-chat ka naman. Seryosong seryoso to, Bes. Kahit ngayon lang sana, sagutin mo ko. Noong una, gusto ko sanang mag-reply na hindi ako interesado, na hindi ko nanay ang sinasabi niya. Pero bigla kong naalala si Ella. Naisip ko na kahit anong sama ng ugali ko, kahit anong bigat ng pagkakasala ko sa kanya, nagawa pa rin niya akong mapatawad. Pinili niyang maniwala sa lola niya na hindi ako likas na masama. Pinili niyang tulungan ako sa oras na kailangan ko ng tulong. Dahil doon kaya biglang tila lumambot ang puso ko. Kung nagawa ngang magpatawad ni Ella at magmalasakit sa akin, baka ako rin. Baka ito na ang pagkakataon na magkaayos kaming mag-ina, lalo na't may masamang nangyari pa raw dito. Kaya naman agad kong tinawagan si Wendy. Bakla! Naku naman, salamat na tumawag ka. Kagabi pa ako tawag na tawag sa'yo. Ano ba nangyari? Ayos lang ako, pero ano bang nangyari sa nanay ko? Grabe, Bes. Kahapon dinala siya sa ospital. Bigla na lang daw siyang nanghina at di na magising. Kaya tinakbo na ng mga kapitbahay niya. Pero ito nakakagimbal, Bes. Nung dinalaw ko siya kagabi, nagulat ako na makita ko yung itsura niya. Tagtad ng bukol ang buong katawan niya. Tagtad ng bukol? Paano nangyari yun, Wendy? Okay naman siya kahapon nung nagpakita siya. Yun na nga pinagtataka ko eh. Si Ilona lang naman yung kasama niya nung pinalayas mo sa event yung nanay mo. Tapos yun na. Ang ibig mo bang sabihin may kinalaman si Elona sa nanay ko? Hindi ako sure ha, pero parang ganun na nga. Sukdulan na yung galit sa'yo ng babaeng yun. Hayop siya? Kung may galit siya sa akin, bakit kailangan pa niyang idamay ang nanay ko? Pagbabayaran niya to kapag may nangyaring masama kay mama. Sige na, Bes. Mamaya na yung pa-threat mo. Diyos ko, day, baka ma-shutdown na si Mother. Di na kayo magkita. Chill ka lang dyan. Wait mo ko. Natahimik ako. Bigla kasing parang naramdaman ko na nanlamig ang buong katawan ko. Naaawa ako sa ina ko. Oo, galit ako sa kanya, pero hindi ko kayang marinig ang ganong balita na pati siya mukhang biniktima na rin ni Elona. Bes, ano na? Sige, sunduin mo ako ngayon. Gusto kong makita ang mama ko. Nandito ko sa bahay. Okay, sige. Papunta na ako dyan. Pagkatapos ng tawag ay kaagad akong nagbihis. Nagsuot ako ng simpleng pants at plain shirt. Kinuha ko ang supot ng proteksyon na binigay ni Lola Imelda. Ibinulsa ko yun. Ito ang tangi kong pananggalang kung sakali man na balak pang muling ibalik sa akin ni Elona ang barang. Pagkatapos nun, kinuha ko ulit ang isang pares ng gloves at isinuot yun. At habang hinihintay ko si Wendy, panay ang aking dasal. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi tungkol sa kayamanan at kasikatan ng dasal ko. Humingi ako ng lakas at proteksyon. Hindi nagtagal, narinig ko ang paghinto ng sasakyan ni Wendy sa tapat ng bahay. Dali-dali akong lumabas. Diretso akong sumakay sa kotse. Mabuti na lang at maayos-ayos na ang aking pakiramdam. Tara na, Wendy. Bilisan natin. Oo, Bes. Pero salamat talaga at sumama ka. Nag-alala talaga ako. Ay, saan ka ba kasi nagpunta kahapon?
Huwag na nating pag-usapan yan. Ang mama ko munang unahin natin. Ano bang sabi ng doktor bukod dun sa mga bukol niya? Wala nga masabi mga doktor kung ano ba ang nangyari sa nanay mo eh. Pero kasi may nalaman ako kahapon. Sasabihin ko na sa iyo kasi hindi ko na kayang itago to. Ano yun? Si Elona, Bes. Siya talaga may pakana ng lahat ng to. Mambabarang pala ang babaeng yun. Nanlamig ako. May kutob akong siya na ngayon pero iba pa rin pala yung marinig mo mula sa ibang tao. Kagabi, nagpunta ako sa bahay niya. May kukunin sana akong gown sa kanya pero wala siya sa loob. Kaya yun, tumuloy ako sa kwarto niya nang walang paalam. Pero nakita ko, grabe, ang daming gamit sa pangkukulam. May mga kakaibang kandila, mga voodoo dolls at charms. At ang mas nakakatakot, nakita ko yung litrato mo dun. Nakalagay sa isang garapon na puno ng mga uod. Ew! Talaga? Bakit naman niya gagawin sa akin yun? Ano bang nagawa kong kasalanan? Nalaman ko, Bes, na babae pala siya ni Jay. Siya pala yung girl lalo na sinasabi niya noon na gustong magngangak-ngak sa social media. Siya yung ginosting ng lalaking yun bago siya napunta sa'yo. Hindi ko naman alam yun eh. Kung alam ko lang, edi sana hindi ko na sinagot si Jay. Hindi ko kayo tataluhin. Mga best friend ko kayo. Yun nga, hindi niya siguro alam yun. Galit siya siguro sa'yo kaya gumawa siya ng paraan para siraan ka ng tuluyan. Ay, kumusta ka naman pala? Okay ka lang ba? Mukha namang ayos ka. Hindi ba tumalab ang pangungulam niya sa'yo? Hindi niya ako kinulam. Mas matindi yung ginawa niya. Binarang niya ako. Binulok niya ang mga kamay ko. Kaya nga ako palaging nakagwantes dahil tinatago ko ang mga sugat ko. Ano? Totoo? Akala ko fashion statement lang yan, bakla. Di nga. Dahan-dahan kong inalis ang guwantes sa mga kamay ko. Kitang-kita kong namilog ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala sa mga nakita. Kahapon, mukhang balak niya na talaga akong patayin. Bukod sa mga kamay ko na to, pinaralyze niya ang buo kong katawan. Halos mamatay na ako, mabuti na lang dumating si Ella at dinala niya ako sa isang manggagamot. Kung hindi, baka pinaglalamayan na ako ngayon. Talaga? Ay, nakakaloka. Heto, binigyan niya ako ng proteksyon para hindi na ako ulit mabarang. Balak ko sana itong iabot kay Wendy para makita niya, pero bigla siyang sumimangot at halos maduwal. Tinabig pa niya ang mga kamay ko. Ang baho naman yan. Saan mo ba napulot yan? Saka, ang jologs-jologs naman kay ganda mong babae. Nagbibit-bit ka ng ganyan. Ew! Hoy, hindi naman mabaho Tsaka wag mong ganyanin to. Proteksyon ko to, no? Ito ang magliligtas sa akin laban kay Elona. Ay naku, hindi na kailangan yan. Mabuti pa itapo mo na yan. Baka mamaya may dalang bad vibes yan. Madamay pa, Kish. Hindi ko aalisin sa katawan ko to. Naniniwala ako sa matandang albularya na yon kaya iingatan ko to. Bahala ka na nga. Ay tara na nga, puntahan na natin ang nanay mo. Oh, inumin mo muna tong coffee. In-order ko yan kanina sa fast food chain na dinaanan ko kanina. Isinalin ko lang dyan sa tumbler para di madaling lumamig. Alam kong hindi pa naiinitan yung sikmura mo. Salamat, Wendy. Mabuti at naisip mo pa yan. Sige na, inumin mo na yan. Makakatulong yan para magising ka. Kailangan kasi na masigla ka pagdating sa ospital. Tumango ako. Sinimulan kong uminom ng kape. Medyo matamis pero yung init nakaka-relax. Ngunit ilang minuto ang lumipas, bigla akong inantok ng sobra. Ang kaninang kape na dapat ay pampagising ko sana, parang naging pampatulog naman ang naging epekto. Pinilit ko pang idilat ang mga mata ko pero kusang bumabagsak ito. Wendy, anong nilagay mo sa kape ko? Hindi na sumagot si Wendy at bago ako tuluyang bumigay sa antok, nasulyapan ko pa ang kanyang pagngisi. Hindi ko alam kung gaano katagal nakatulog. Ngunit pagmulat ko, ang una kong naririnig ay ang maingay na tunog. Isang speaker na nagpi-feedback, matinis at paulit-ulit. Kasunod nun ay ang matinding kirot na nagmumula sa ulo ko. Parang binabarena sa sobrang kirot, mula sa batok, bumbunan hanggang sa sinus ko, sa may puno ng ilong. Parang nakasinghot ako ng tubig sa pool dahil sa muntikang pagkalunod. Ganun ang pakiramdam ko.
Tulong! Sinubukan kong gumalaw at doon ko na-realize na nakatali pala ako ng pabaligtad. Ang nasa uluhan ko ay ang lupa habang nasa paanan ko naman ang mga sanga at dahon ng puno. Umiikot din ako mag-isa dahan-dahan na parang isang laruang balerina. Anong nangyayari? Nasaan ako? Ilang beses akong kumura para pahupain ang nanlalabo at umiikot kong paningin. Lumingali-nga rin ako, pilit na tinitignan ang paligid. Sa palagay ko nasa gubat ako. Nakita ko kasi na malalaki at mayayabong ang mga puno sa paligid ko. May naririnig din akong huni ng mga ibon at mga hayop. Sa gitna ng kakahuyan na yun, may nakita kong isang maliit na lumang kubo. Tulong! Tulungan niyo ako! Mas nilakasan ko pa ang pagsigaw. Umaasa akong may makakarinig sa akin ng mga oras na yon. Napansin kong sumasakit na rin ang aking bukong-bukong. Tinignan ko ang sarili ko, nakahubad ako, nilalamig ako. Tapos nakita ko may nakasetup na kamera sa di kalayuan at may malakas na tawa akong naririnig. Lumabas mula sa loob ng kubo si Wendy. Wendy? Ano to? Bakit? Bakit mo to ginawa sa akin? Anong hula mo? Gusto mo akong patayin? Gusto kitang patayin? Hindi, Bes! Hindi pa sa ngayon. Gusto ko lang makakuha ng magandang content. Sa tingin mo, magkano kaya kikitain ko sa video na to ng isang sikat na influencer na abandoned at nakabitin sa gubat? Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko akalaing kayang mag-isip ng gano'n ni Wendy. Wag! Wag mong gawin sa akin to! Parang awa mo na! Pag-usapan na lang natin to! Wag mo akong sasaktan! Pag-usapan? Huli na para dyan, Bes. Pero bakit nga? Bakit mo to ginagawa sa akin? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Kailangan ko lang bawiin yung atensyon na matagal mo nang inaagaw sa akin. Sa tingin mo ba, Bes? Naabot mo ang ganyan kung hindi dahil sa akin? Ako ang utak ng lahat. Pero nabaliwala mo kami ni Ilona. Tapos, heto pa, yung kaisa-isahang lalaki na minahal ko, inagaw mo pa. Ano? Sino? Matagal ko ng kasintahan si Jay. Sila pa lang nung ulikbang babaeng Ella na yun. Hawak ko na ang lalaking yon. Ako ang gumagastos sa kanya. Ako nagbihis. Ako nagpakain. Ginawa ko siyang disenteng lalaki. Pero ano? Iniwan niya ako dahil sa iyo. Hindi ko maintindihan. Ano bang nangyayari? Sobrang sakit mo rin. Lalo nung nalaman kong niloko ko ng putragis na yon. Ang tagal kong nagtiis habang tinatago niya ako at ang relasyon namin. Tapos, bigla kang sumulpot sa eksena? Wala talaga akong alam, Wendy. Kung alam ko lang sana. Kung hindi mo sana inagaw sa akin si Jay, hindi kita babarangin. Pero magaling ka. Nagawa mong lusutan yung parusa na yon. Tumawag pa ako ng malakas na demonyo para lang hawakan ko. Para mamatay ka na. Pero natakasan mo yon. Pero ito, hindi mo na ito matatakasan. Mamamatay ka mag-isa dito sa gubat. At ang story mo ang magpapasikat sa akin. Ikaw? Pero ang akala ko si Ilona ang kalaban ko. Hindi akong kalaban mo. Bigla kaming napalingon ni Wendy sa pinanggalingan ng boses. Si Ilona yon at may mga kasama siyang pulis at si Mama naroon din. Ha? Paano? Kanina pa kami nakasunod sa iyo, Wendy. At tama nga ako ng hinala. Akala mo hindi ko alam na isa kang ahas? Matagal kong alam na may lihim kang galit kay Maureen. Matagal ko na ring alaman tungkol kay Jay. Ginatungan lang kita noon kapag nag-uusap tayo dahil gusto kong hulihin ka sa bibig mo mismo. Hindi totoo yan. Hayop ka, Wendy. Akala ko magkakaibigan tayo. Mabuti na lang pala at pumayag tong kapatid ko na manmanan ka at sundan kayo. Ang sama mo. Nang dahil lang sa lalaki at sa inggit, nagpakademonyo ka. Talagang mga kaibigan mo pang tinalo mo, ha? Ang sama-sama mo. Agad na lumapit ang mga pulis. Inaresto nila si Wendy. Hindi na siya nakapalag. Hindi na rin siya nanlaban. Samantala, kinalagan na nila ako at tinulungan ng maibaba ng maayos. Lumapit sa akin si Mama. Iyak siya ng iyak.
Dali-dali niyang inalis ang suot niyang jacket at binalot yon sa hubad kong katawan. Panahingi siya ng tawad habang inaayos ang pagkakabalot ng damit sa akin. Mama, salamat at iniligtas niyo ako ni Ilona. Akala ko, dito na ako mamamatay. Takot na takot ako, Ma. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nang mga oras na yun, naramdaman ko ang pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Yung uri ng pagmamahal na hindi ko kayang bilhin ng pera at ng kasikatan. Napatitig ako sa mga mata niya, tapos sinabi kong may oras pa kami para bumawi sa isa't isa. Matapos ang insidenteng yon, dinala ko sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi pa naman malala ang naging trauma ng katawan ko. Matapos akong gumaling, hinarap namin ang formal na kaso laban kay Wendy. Sinampahan namin siya ng kidnapping at attempted murder. Sapat na ang testimonya ni Ilona, ni Mama at ng mga pulis na sumagip sa akin para makulong siya. Pagkatapos nun, nang tuluyang humupa na ang lahat, nagbitiw ako sa trabaho. Iniwan ko ng social media pages ko. Pinili kong mamuhay ng tahimik, normal, simple at malaya sa anumang pressure. Pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko na matagal ko nang hindi naaasikaso. Samantala, sa kabilang banda, nasa may cabinet ko pala ang cellphone ni Wendy na ginamit niya para i-video ang kasamaan niya. Binuksan ko ang cellphone. Doon ko nakita ang iba't ibang klase ng kahayupan niya na kaya niyang idokumento. Mga selfie niya habang hawak ang mga litrato ng kanyang mga biktima. At ang pinakamasahol pa, pati yung pangungulam at pambabarang niya ay binivideo niya. Agad kong binura ang lahat ng yun, lahat ng files at videos. Tapos sinira ko yung mismong cellphone at saka ko inilibing sa lupa, sa tabi ng puno ng bayabas. Ang paglibing sa cellphone ay parang paglibing sa lahat ng sakit at kasamaan na ginawa sa akin ng pinakamatalik kong kaibigan. Ito ang huling paalam ko sa lahat ng pait at sakit na dinanas ko sa kanya. Sa lahat ng nangyari sa akin, mula sa pagiging aroganteng influencer, sa pagtatraidor ni Wendy, hanggang sa pagbabalik ko sa pamilya, ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang inggit ay kayang manira, ngunit ang pagmamahal, pananampalataya at ang tunay na pagbabago ay kayang labanan ng anumang uri ng demonyo. Matindi man ang laban dahil kinailangan ko pang makita ang sarili ko na nakabitin at hubad para lang matauhan, ngunit sa huli ang pinakamahalagang panalo ko ay ang pagbabalik ko sa sarili. Ang pag-iwan sa toxic na buhay ko, ang pagpili sa pamilya, kaibigan at ang pagiging maurin na payapa at totoo. Wala nang sumpa, wala nang pressure. Ako na ulit ito. Hanggang dito na lamang po at salamat sa pagbabahagi ng kwento ko. Sana po ay nagustuhan niyong binahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin ito, gusto ko munang mag-shoutout sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po kay Marisa Belda, kay Jessa Lejas Cañata, kay Jenilyn Claver, kay Cian Paul Matthew Sablad, kay Jasmine Vicente, kay Rosaline Asentista. Hello din po kay Rason Yao, kay Resel Galope, kay Eric May, kay Myra Bantayan, kay Shane Zamora, kay Renaldo Apurado, kay Joanne Roa, kay Genevieve Cadapan, kay Valerie Joy Nadal, kay Charmaine Ebon at kina Kuya Jonel, Kuya Jomari at Kuya Arnel. Shoutout din po kay RKJ The Adventures, sa mga nagki-Christmas party po sa Toro Hills Elementary School. Hello po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Nanette Locagbo from Kuwait, kay Nanette De Los Santos at sa mga repackers ng Mariel's Company, kay Marisa Palana, kay Katrina T, kay Gila Thiris Nicole Santiago, kay Chris Villanueva sa asawa niyang si Ronald Bell Bahado at sa anak nilang si Adrian Bahado. Happy listening po sa inyo dyan. Hello din po kay Teresa Liorca, kay Rosemary Casonete, kay Melody Soriano, kay Raquel Shibata, kay Limay 34, kay Richelle Ann, kay Yusra April, kay Jerlyn Arbado, kay Kim Bara, kay Ma'am Beth Mercado at kay Jerome Manansala. Salamat po sa inyong lahat na nakinig at nag-comment. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa story natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta para ma-reach naman po natin ang 100k subscribers ha. God bless po sa ating lahat. Muli, ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.